Hi guys, and for today's video ay meron tayong update sa Diwata Paris Overload. May isang motor na natuwing. So ito na guys, nandito tayo, dalawang ticket kasi isa yung natikitan ng 2,000, isa yung natuwing na 2,000, plus doon pala sa Riker may bayad pa na 1,800. So maglalabas ako ng sarili kong pera ng 5,800. Diyos ko, mangutang na naman ako sa Bombay nito mamaya, wala na ako pambili ng bigas. Motor. Oo. So ngayon, yung may-ari, naghingi ng tulong kay Diwata dahil doon sila kumakain. Hindi pa nga daw sila nakasimula na kumain kasi nagpipila pa at nag-order. Ngayon, paglingo nila guys, pagbalik nila doon, pagtingin nila, ang motor nila ay nandoon na sa ibabaw ng truck. Oo. So ngayon, alam naman natin na medyo may kamahalan ang bayad ng mga towing fee. Oo, di ba? Kasi, ano yan eh, parang, may mga city ordinance talagang ganyan. Yung mga, pag illegal parking ka talaga, kinukuha nila yung sasakyan mo, yung sinasakyan nila sa truck. Ngayon guys, ang ginawa ni Diwata, alam nyo ba? Binayaran niya lang naman. Siya yung nagbayad nung towing fee. Oo, naawa siya sa kanyang customer. Kasi, ang layo-layo pa pala ng pinanggalingan ng mga yun, nagpunta lang doon sa kanyang parisan para lang kumain. Ngayon, hindi pa nga nakakain, natuwing na yung motor. Kaya si Diwata naman na matulungin. Kaya nga, sabi ko doon, nag-comment ako sa kanyang vlog, sa kanyang video. Sabi ko, naniniwala na talaga ako na si Diwata ay Diwata ka nga talaga, sabi ko. Kasi, pagka, yung ano niya ba guys, yung pagka matulungin niya, by nature, at saka napaka-simple lang ba niya? Oo. Madali siyang lapitan ng tao, kaya nga siguro talaga dinudumog yung kanyang tindahan. Ang dami na mga titinda doon eh, hindi lang naman siya natitinda ng Paris doon, marami din. Oo, doon, dyan sa banda na yan, sa Pasay, may marami ding mga mga street food vendors. Pero itong kay Diwata talaga, ang namumukod tangi na parang laging may blockbuster na movie na pinapalabas. Nakita niyo ba yung sa sinihan? Na nakaganito ang pila, tapos may paganito pa, tapos may paganyan, tapos may paganon. Ganon talaga. Tingnan nyo at pumunta kayo doon para makita nyo yun. Punta kami doon kay Diwata para makatikim kami ng kanyang Paris at saka ng Chicken Joy. Meron pa doon bulalo. Nilaga, bulalo, oo, something. Baka yun eh. O diba? Kung gusto mo talaga ng burandata na pagkainan yung lafangan talaga. Ay, naku talaga. Sulit na sulit talaga yung Diwata Paris Overload. Diba? Kasi, alam nyo naman, ang tao ngayon laging gutom. Kasi sobrang init. Sobrang init ng panahon, sobrang init pa ng sitwasyon, daming dito, di ba? Daming, hinako talaga naman. Ang tao talaga, kahit anong gawin mo, kakain at kakain ng mga yan. Lalo na, kapag yung trabaho ay mabigat. Oo, yung talaga ba? Tingnan mo yung mga construction workers. So, sobrang pagod ang mga yan. So, kailangan talaga ng kanin. Hindi po pwede sa mami-mami lang, tinapay, mga ganun, mga saging-saging. Hindi pwede yan. Gusto nila talaga yung heavy meal. So, yung parisan talaga ni Diwata, pasok na pasok talaga yan sa bulsa. Sobrang mura. Anli. May soft drinks ka na. Sa halagang 100 mo, kung kakain ka talaga, yung 100 mo, pamasahe pa lang yan. Ha? Pamasahe mo pa lang, hindi ka para kakakain yan. Ha? Doon, 100 mo, busog na busog ka na, bundat ka na, kasi only rice yun. Alam naman natin mga Pinoy, ang hilig natin sa kanin. Hindi natin kayang mabuhay ng walang kanin talaga. Sa buong araw, hindi tayo foreigner. Yung mga foreigner, kaya lang kumain ng mga mami-mami dyan, mga spaghetti, ganyan. Tayo, hindi tayo pa pwede sa mga ganon. Ako talaga, gutumin talaga tayo, guys, di ba? Meron din namang karisan. Oo, dyan sa Litex naman. Pero sobrang layo na yan dito sa amin.
Kasi nandito lang kami sa Cavite, tapos sa Pasayan ang Diwata Paris Overload. Ngayon, yung sa Litex naman sa Quezon City, yun, sobrang layo na dito sa amin. Kaya imposible na talaga yan kung makapunta kami doon or sadyang pupuntahan mo talaga ng sadya, pwede. Ano din, nag-trending din yun. Kasi, ano din, parang gano'n lang din kay Diwata yung presyohan. May mga anli din sila. Anli rice, ganyan. Anli sabaw. Alam mo naman ang tao, pagka anli rice talaga pag-uusapan, kakain at kakain yan. Diba? Kasi ganyan ang Pinoy, mahilig talaga tayo sa kanin. Kahit anong sabihin pa natin, kanin talaga ay ang ating gusto. Kaya mas maganda talaga, guys. Kung gusto nyong pumunta doon, ako, naisip ko yan, pumunta doon mga gabi. Or kung wala talagang lakad, maagang maaga. Kasi ang haba ng pila doon. Oo. So, magpunta ka doon mga tanghali, tapos gutom ka na. Ay nako, magugutom ka lalo. Kasi mahaba nga yung pila. So, dapat maaga kayo doon. Maganda doon magpunta, guys. Mga gabi. Kasi 24 hours naman yung Diwata Paris Overload. Hindi siya nagsasara. Kaya, kahit gabi, pwede kayong kumain doon. Yun yung naisip ko eh. Kasi, pagka gutom ka na, tapos magpipila ka pa na. Maganda yung kunti lang yung pila. Yung mga gabi, kasi kunti lang talaga yung mga tao. Kasi siyempre yung iba, ayaw naman ng gabi. Oo. Kasi yung mga araw talaga, dagsaan talaga yan. Daming tao doon. Pagka gusto mong kumain, ay nako. Tiis ka talaga sa pila. Oo. Kung magpunta ka doon sa parisan niya, dahil hindi na ubusan ng tao doon. Sobrang haba ng pila doon. Kaya maganda doon, guys. Madaling araw. Oo, kung talagang sadyain nyo talaga. Ang daming vlogger doon, guys. So, ang daming nagbablog doon sa kanyang parisan. Ang daming mga artista din na nakita ko. Nandun nga si Kim Domingo. Nakita ko siya doon. Sa post, ha? Hindi naman ako nakapunta pa talaga. Pupunta pa lang. Pero sa post ni Diwata, nakita ko si Kim Domingo. Kay Diwata ba na po? Yun, basta sa parisan niya yun, nandoon. Mga artista meron, mga komedyante nandoon kumakain, mga sikat na komedyante. Tapos, may iba guys, ito ha, may ibang mga vlogger doon na agree na masarap yung parisan. May iba naman na disagree na hindi daw masarap, hindi daw sulit yung pagpipila nila ng 3 oras dahil hindi naman daw talaga ganun, hindi naman daw talaga masarap. Exaggerated lang daw yung iba pag nagko-content kasi yung iba talaga doon pumunta para makapag-picture at saka makakuha ng video. Kasi mga vlogger nga, alam mo na yung mga vloggers, kukuha talaga yan ng scoop. Ngayon yung iba nagsasabi hindi daw masarap. Sabi nung iba. May mga vloggers na nagpo-post doon na ganito daw yung lasa, ganyan, hindi daw sulit. Nabasa ko yun.